Padayon kita for the last time nga kita makapatalinghog sa atong theme for the month, Living Under Pressure, o ato nang nasinati ang mga pulong sa Ginoo, may tungod gyud sa gahom o sa katuyuan sa Ginoo sa mga kalisdanan nga moabot sa atong kinabuhi. Nindot kayo ang mga katuyuan sa Ginoo sa atong mga pagsulay o kalisdanan. And we know also last time about sa atong response nga we will turn pressures in praise. Mao kana ang tubag nato sa mga pressures. And this time atong paminawan ang pulong sa Ginoo mahitungod gyud sa unsaon gyud nato in times of pressure naa man gid na siya og mahitabo gyud unsay atong buhaton, labi na naa sa ta sa pinaka-intense, pinakakusog nga kusog-kusog yun kanato sa mga problema. Unsaon nato mahimong magmabungahon ta diha sa mga pagsulay. It is our response during in the midst gyud sa mga kalisdanan unsay angay natong buhaton. Ug usa ra gyud ang answer ani ang atong pagtuo. Faith. Mo nang dalon ko kamo sa istorya the life of Shadrach, Meshach and Abednego sa diyang sila gisugnod sa fiery furnace sa hudno nga kalayo. Giuluhan ni nga mensahe nga furnace faith. Faith nga magmadaogon taliwala sa nagdilaab. Intense circumstances. Nagita sa pinakasintro sa kalisdanan sa kinabuhi. Pinaagi nini nga faith kita gyud makadaog mahimong makabot nato ang katuyuan gyud sa Ginoo sa mga kalisod sa mga problema nga moabot sa atong kinabuhi. Furnace faith. Ang atong text gibasa ganiha, it is the central text diha sa Daniel 3, the whole chapter. Og kini nga chapter 3 usag yun ni sa the best na mga verses about faith diya sa entire Bible. Mao gid ni ang isa sa mga dako kayo nga pulong nga ihatag kanato sa Ginoo mahitungod sa faith. So unsa kining furnace faith? Una, kini nga faith would not bow. A kind of faith nga dili gyud na siya mubaw, mu yukbo. Ingon diha sa verse 16, Shadrach, Meshach and Abednego replied to the king, O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. So awhag man sila ni Nebuchadnezzar, yukbo lagi mo, yukbo mo sa estatwa nga akong gipahimo, musimba mo diha. Pero ingon sila, di na kinahanglan mi i-defend nini nga isyu, kay fix sila na nga isyu. Dili gyud sila mubaw. Bisag unsaon mo nang gitawag ang ilahang faith nga unshakable. Dili matarog, ligon kaayo, strong. A faith nga gitawag nato nga fearless, walay kahadlok, dili siya ma-threatened or ma-intimidate. Kana nga pagtuo, dili gyud mo bow down diha sa pressure. Labi na gyud kanang grabe na kaayo ka lisod ang pagsulay. Some believers mo give up sa ilang faith. Ang uban di na mo ampo, dili na mo simba, di na mo attend sa church tungod sa kalisdanan. Give up things of God. Di na pud sila mubasag Bible. Mo nang gitawag nga napildi, or ang uban pod masuko na sa Ginoo, bitter and angry, magmahay, mag-question sa Ginoo. Ngano man nga faithful man ko sa imuha, nganong imong gitagaan niinig, ngano gi-allow man nimo ni mahitabo sa akong kinabuhi. Kini nga faith unshakable tungod kay moingon sila no, dili gid mi mo bow down. It means dili gid mi masuko or mangutana o makiglali sa Ginoo. Dili gyud mi mo give up sa among faith. We will not stop praying. We will not stop attending church. It means no to temptation, no to complain. Mao na ang ilaha gyud. No. Ang kasagaran nga pulong madungog nimo sa bata, why? Sig mangutana gyud no kanang bata, ngano man. Ang kasagaran pod most spoken nga word sa mga ginikanan, no. No lagi, no. This is the hardest word sa kinabuhi nga atong mapaminaw kanang moingon no. No, ug mao kana ang gi-challenge gyud sa Ginoo sa mga disciples nga you must say no. No to yourselves. No to temptation. No to the world. Mo nang ang Ginoo gyud nangita og mga tawo nga moingon gyud, no, I will not bow. Dili gyud ko. Mo nang fearless ang ilang faith. Unshakable faith, it means fearless and also face the reality. Muatubang sila sa realidad. Dili gyud sila budinay. Nagi mga panahon nga usahay ang mga problema di ta mo dawat. Dili kini tinuod ana ba. Pero ang tinuod gyud nga faith nga unshakable, mo accept gyud na siya. Di na siya mo deny. Si Joseph wala gyud mo deny nga nabaligya siya didto sa Egypt. Dili gyud siya mo deny ni ana nga siya nasulod karon sa prison kay gipasanginlan.
spent 13 years in prison. Wa gid siya mahimong frustrated ug wa naga-complain sa Ginoo. Gidawat niya na mo nang ang unshakable faith dawat gina unsa ang realidad. Mo nang when we are in trouble or naa sa mga intense nga problema, we are exactly where He wants us to be. Kay gitugutan na sa Ginoo, naagid ta. I-admit yun nga naagid ta sa iyahang asa ta niya gusto ipaadto. Mo nang unshakable faith. Ikaduha, furnace faith, a faith that would not bend. So nay kalahian tong bow ug bend. Kanang bow mo yuk og yun ang bend kanang mo bawog lang gamay. Og familiar kita tanan ani karong panahona. Labi na kung sige tagtan-aw sa kanang atong political nga problema karon na iniingon diha nga bend the law ay adjust lang gamay. Furnace faith ang tawag ani is uncompromising faith. Dili siya mo compromise, dili siya mo bend bisag gamay lang. Bending manggod, pag mo bend ka bisag gamay lang, it means you are lowering your standard. Na ay standard straight pero kung mo bend ka gamay, mo adjust gamay, mo na ingon suban gamay ra bitaw na nga sala, kasabot man na Ginoo ani. It's the same as drawing a line in the sand. Naagig kay line gibutang diha, di ka mutabok. Why mutabok dire? Dili po ka mutabok didto. Mutabok ka bisag gamay lang kay nga step, kiyas na kana. Mo nang standard sa Ginoo, fix gina siya, di gina siya pwede mix kay if you lower your standard, murag gyapon na siya partial obedience. Nimo tumana ang kinatibukan. The same sa political nato nga problema, may bend the law, di gina pwede. Kay the same ra na sa not following the whole law. Bisag i-bend lang nimo na gamay. So drawing a line in the sand, di kita mo cross niya na nga line. It means diara gid na kutob. There is no negotiation. Ang hari gusto makig-negotiate sa ilaha kay sila Sadrak, Mesak, Abednego, mga alagad man ni diha sa gingharian nga ilahang gitrain, mga wise men. Makig-negotiate yun unta si Haring Nebukadnesar. Pero sila fix sila. Na sila standard? No. Walay negotiation nga mahitabo nga pwede sila mubali sa ilahang desisyon. Makita nato nga di gud maayo ang compromise because compromise is mixing. Gisagulan nato bisag gamay lang, it pollute the whole. Kung pure na siya, i-mix lang gamay, mapollute gyud no ang tibok. Mo nang mixing unholy diha sa holy, mahimo gid na siyang unholy. It means trying to please both God and the world. Mo na gitawag compromise usahay duhata. I-please na to ang kalibutan, i-please po na to ang Ginoo. Di gina siya pwede. Wala gyud negotiation ngay nga na. God demands absolute loyalty. Ngunang sila, di gud sila mo compromise. Ug makita nimo nga pwede sila mo compromise. Mo ni ingon sa hari nga na kanila. Pagkahibalugod sa hari nga naay tulo nga wala mo bow down, tanan gyud ni bow down bisag pang uban Israelites didtong dapita. Daghan man sila na nga naadto diya sa Babylon. Daghay mga Israelites nga ni bow down. Sila ra gyud tulo ang wala. Ngunang gipatawag dayon sila ni Haring Nebukadnesar ug mo ni ingon ni Haring Nebukadnesar. Now when you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre and harp, pipes and all kinds of music, if you are ready to fall down and worship the image I made, very good. But if you do not want to worship it, you will be thrown immediately into the blazing furnace. Then what God will be able to rescue you from my hand? Una ingon si Nebukadnesar, nindot sa King James kay giingon gid diha nga when you are ready, it means nga murag nag-agat si Haring Nebukadnesar nga pwede pa. Karon patugtugon na to. Napay extension. Mutugtugan ni ron, bow mo. Mautong naingon sila, dili gyud lagay mo bow. So uncompromising faith. A faith nga dili gyud mo compromise. Bisag in hottest circumstances. Verse 19, the Nebuchadnezzar was furious with Shadrach, Meshach, and Abednego, and his attitude toward them changed. He ordered the furnace heated 7 times hotter than usual. Kadungog ni Nebuchadnezzar nga dili gid sila, sige, painita ang hudno, ang furnace 7 times hotter than usual. Mo nang furnace faith, uncompromising. Bisan pag ang problema, musamot yun og kainit. Musamot og kalisod. Naagi panahon nga muna gitawag nga prime sa problema kanang pinakataas na gyud mga grabe na siya ka sakit o kalisod nga ni kanato nga pareha kanila pwede na gyud sila mo surrender kay 7 times gipainit pag maayo ang problema. Daghay mga conditions. Nay mga conditions sa atong kinabuhi nga muinit na gani ang problema, di na gyud mao ang atong response.
pero sila dili gid sila. Asa ni nga mga kondisyon? When God seems silent. Dili sa ila lisod ang kadtong furnace. Ang lisod kung silent ang Ginoo. Mapud na sa atong Kristiyanong kinabuhi. May mga panahon nga perting taasan na ang problema, pero murag wa may tubag yun ang Ginoo sa pagampo. Murag di pakabana ang Ginoo. Wala siya mga sinyalis, wala siya mga sign nga ipadayag. Lisod gyud kaayo. Pareha kang Job, lisod para kaniya nga pagkawala siyang mga anak, pagkawala siyang mga katigayunan, nawala ang respect po sa iyang community, kay giingnan siya nga nakasala, deepest kaayo nga kasakit, pero ang sakit yun sa iya when God is silent. Walay tubag sa Ginoo, ngunang lisod. Pero unsay tubag ni Job sa Job 13:15, though he slay me, yet will I trust him. Bisan iya pa kong patyon, musalig lang yun gihapon ko, diha kaniya. When God is silent, pinakainit na panahon sa problema. And also, when God seems contradict himself, mao ni ang pinakalisod pud sa tanan. Murag naa gid ta sa tunga-tunga gyud sa kalayo. Kung ang Ginoo di na mao sa atong gihunahuna, pareha sa sitwasyon ni Abraham, ihalad ang iyahang bugtong anak si Isaac, contradict na kung kinsa ang Ginoo sa iyang nailhan. Nga ang Ginoo saad si Isaac, saad na sa Ginoo nga diha kang Isaac mudaghan ang kaliwat ni Abraham nga Israelites. Gisaad na niya anong kuhaon. Contradict na sa promise niya. Ikaduha, patyo niya ihalad. Contradict pod sa iyahang pulong nga thou shall not kill. Mo nang lisod panahon nga moabot ni sa kinabuhi nga usahay mo question ta sa Ginoo. Murag lahi naman Lord. Wa naman ko kasabot ani. Di naman ni ikaw. Mao na ang hardest circumstances sa atong kinabuhi. Yan yung makita nga sila bisag grabe na ang sitwasyon, dili mo compromise, di sila mo give up, di sila mo question. Mao nang uncompromising faith. Furnace faith is uncompromising faith. And furnace faith is unconditional faith. Walay kondisyon. A faith nga mo declare gyud sa ability sa Ginoo. Unconditional faith is trust God's ability. Makita nimo sa tubag nila. Kahibalo man mi nga luwason mi sa Ginoo. In verse 17, makita nimo ang ilahang faith nga walay kondisyon. Ingon dinhi, if we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to save us from it, and He will rescue us from your hand, O King. Nibilib sila. Ang unconditional faith, mutuog nga kaya sa Ginoo. God can. Wala imposible sa iyaha. Ngunang para sa ilaha, mahimo na sa Ginoo. Kaya kay na sa Ginoo. And also, unconditional faith is trust God's will. Musalig yun sa kabubuton sa Ginoo. Ngunang ang tubag diha sa verse 18. Ingon sila, but even if He does not, we want you to know, O King, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Ngunang ingon sila, yes, kay balumi, kaya sa Ginoo na. Muluwas siya. Kay balumi, na gamhanan siya. Sovereign God siya. Pero bisag, dili miniya luwason. Ngunang ang grabe ang ilang unconditional faith diha. Even if He does not, dili lang gyud gyapon may muyokbo, mubaw. Mao na ang faith sa tulo. They trust God's will. Dagay sitwasyon sa atong kinabuhi. Duha ka pastor gi tutok kag pusil, isa ra ang namatay, ang isa nakadagan. Duha ka Kristohanon, car accident, isa namatay, isa na save. Diagnose og cancer, isa wala gyud, namatay gyud. Nahitabo na sa Bible. Si Stephen, gibato gid si Stephen, stoned to death. Og kanang sa Hebrews 11:36-40, mga men of faith, kay kanang Hebrews 11 mo na ang verse gyud sa faith. Mga men of faith, wala sila na deliver, gipang punggutan sila liog, gipang gabas sila, mga nagsangyaw ni sa pulong sa Ginoo, ngamatay sila. Mao ni ang faith sa tulo. They trust God's will. Kini sila, kahibalo sila ang Ginoo kaya tanan, pero nituo sila sa kabubuton sa Ginoo ug ilang gitugyan tanan sa kabubuton sa Ginoo. Tungod kay naa say katuyuan. Mao ning tulo kahibalo sila. Nganong gitugutan sa Ginoo, naagi nay katuyuan ng Ginoo. Kini nga pagtuo ni salig yun sa kaalam sa Ginoo. They believe, they trust God's wisdom. Dili nag-agad ang ilahang pagtuo diha sa gibuhat sa Ginoo kaysa kinsa ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Ngunang kini mga tawhana nagsalig ra gyud sa Ginoo of who He is. Kinsa siya. Nga ang Ginoo gyud sovereign, ang Ginoo almighty, ang Ginoo omniscient, maalamon gina siya. Ang Ginoo loving gina siya. Ngunang ang ilahang pagtuo wala diha sa worldly comfort og sa health og sa wealth og sa fame. Ang ilang pagtuo diha sa unchanging character of God. Diha gid sila mutuo kung kinsa gyud ang Ginoo. Kahibaw gid sila. Kahibaw sila nga there are some promises nga bigger than earthly rescue. Na ay mga promises sa Ginoo mga mas dako pa kaysa luwason sila karong taknaa sa ilahang temporary nga deliverance or yutan-on nga deliverance. Kahibalo sila nga ang eternal reward mas the best nga wala gyud makatouch niya na nga suffering.
kay balo sila na. Mao na ang klase nga faith nga gitawag nato unconditional. Wala gyud nag-agad. Daghay mga tao nga ang ilagyod, I serve God kung ingani. I follow God kung ingani. Pero sila, I serve God regardless. Regardless kung di mi luwason. Regardless kung mamatay mi. We will follow God. I will live for God regardless. Bisag di niya ko ayuhon sa akong balatian. Ingana nga pagtuo ang unconditional. Walay kondisyon sa Ginoo. Mao nang klase nga faith nga gitawag nato pareha kang Moses. Si Moses, wala gyud ka angkon sa saad nga moadto sa promised land. Kay si Moses nasayod nga kanang earthly Kanaan, shadow lang na sa heavenly Kanaan, katong langit. Mao na ang kang Moses nga faith. Temporary ra ni. Mas dako gyud kaayo og nindot kaayo ang tinuod nga promised land. Shadow lang ang dinhi sa kalibutan. Mao nang ang God's no mahimo siyang greater yes. Kung ingana ang atong pagtuo, unconditional faith. Mao nang faithfulness to God is more important than self-preservation. Ingon diya sa Matthew 10:39, whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. Mao na ang unconditional faith. Dili gyud mo compromise og walay kondisyon nga pagtuo. And lastly, ang faith nga furnace faith is a faith that would not burn. Dili gyud siya masunog, dili ma-destroy. Gitawag na nga faith, ingon diha sa verse 25, he said, look, I see 4 men walking around in the fire, unbound and unharmed, and the fourth looks like the Son of God. Kag tan-aw ni Nebukadnezar, uy, naglakaw-lakaw raman sila. Tuwa na sa tunga-tunga sa kalayo, naglakaw-lakaw raman. Waban maunsa, unyawan na po sila gapos, nasunog ilang gapos. Ug naa sila kauban usa, nahimo silang upat. Mao nang kini nga faith, furnace faith is untouchable. Dili siya matouch tungod kay rooted siya. That kind of faith is rooted in God. Nothing can touch it. Walay makatandog niya na in a way nga ma-destroy na. Dili gyud ka ma-destroy. You will be protected. Dili ma-destroy imong kinabuhi. Bisag unsay mahitabo. Makita nimo nga ang fire nag-destroy sa ilahang bandage. Dili sila mismo. Sa atong mga pagkinabuhi, grabe kayo, intense kayong mga problema, it will not destroy you. It will destroy your bandage. Kung unsay nakagapos, diha kanimo. Mo nang naang protection sa Ginoo ug nahimo noon kini nga opportunity to experience God's freedom. Nga unsa man ang nakagapos sa ilaha, we are chained. Daghan kaayos tong kinabuhi nga kita na ulipon sa sala, sa bisyo, sa mga kinaiya nga di maayo. Pero pag iagi tagkalayo, kana mo'y una masunog, dili ikaw. Tungod kay ang problema, it's not to destroy you, pero himuunon kang gawas nun. And freedom, sometimes atong ma-experiencehan diha gyud sa fiery furnace. Diha gyud sa intense, hardest nga circumstances sa atong kinabuhi. Mo nang naproteksyonan sila. And also, na-experience nila ang divine power. Makita nimo diha, wagi sila masunog, wala gyud baho paggawas nila. Dili smell sa anuos, smell of God's grace. Mo nang si Nebukadnezar, pertigyud niyang katingala sa nahitabo. Ang problema sa atong kinabuhi is opportunity to experience the power of God. Ang furnace is a platform for God's work. Mo nanuunay platform nga mag-work ang Ginoo sa milagro sa atong kinabuhi. And also, ma-experiencean po nila ang divine praise. Ingon diha sa verse 28, Nebukadnezar said, pagkita gid Nebukadnezar, buhi sila, nigawas. Ingon si Nebukadnezar, praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and rescued his servants. They trusted in him and defied the king's command and were willing to give up their lives rather than serve or worship any God except their own God. Praise be to the God of Shadrach. What a divine praise. Nadaig ang Ginoo, nahimaya ang Ginoo sa kinabuhi ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Mo nang ang fiery furnace is opportunity for a strong testimony. Testimonyo gyud sila. Ang fire is not to destroy them, pero nahimo kining launching pad for tomorrow's testimony. Mga problema sa kinabuhi, diha noon ta, launching pad ka ng airplane, diha mo lupad, diha ta mo rise, diha ta mahimo gayud nga epektibo, nga mahimong testimonyo yun sa Ginoo sa atong kinabuhi. So ang atong testimonyo is stronger than the trial that birthed it. Mas stronger pa atong testimony kaysa kainiton sa kalayo nga atong masinati
panahon sa kalisdanan. Mo nang the fire becomes the pulpit nga musulti gyud sa character sa Ginoo. Mo nang nindot kayo. Untouchable faith, a faith that would not burn. Mo kini ang kinatibukan ining tagna. Mo nang ang atong buhaton while we are in the middle of the fire, we are in the middle of hardest circumstances, problemas nung kinabuhi, keep standing strong, keep praying, keep believing, keep praising. Turn pressures into praise. Keep serving God. Only God has the final answer. Siya ra gyud og hibalo kita nga kung kita mulabas gikan ani nga problema, we walk out of the furnace with a testimony that smell only heaven's grace. Niglabas nato sa problema, masimutan dili ang mga kalisod kundi ang grasya sa Ginoo makita ngadto ug ma-experiencehan ngadto sa katawan, and they will glorify God and you will be lifted also sa himaya. Magaampo ta